Yo, what's up mga kalamon? Direkta na nga natin to. On the way ako ngayon sa Agos River. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Hi guys! Ngayon nga ay ganap ng 8 AM. Mga 8:17 siguro mga kalamon. Medyo mga 30 minutes na tayong bumabiyahe guys. Saglit na tayo ngayon sa Shell Boso-Boso. Nakikita nyo naman sa likod ko, no? So, tara, let's go! Guys, nandito na tayo sa KM47 at malamig-lamig na dito, guys. Pero may araw naman. Alright, guys, 8:47 na po ng umaga. Andito na tayo ngayon sa Manukan. Let's go! Sa mga nagtatanong kung solo ride po ba ulit ito, yes po mga kalamon. Solo ride nga po ulit ito as your girl nga naman talaga na malakas ang loob mag-solo ride. Yan, layo ko na, hindi na ako tumawid pero tignan nyo yan guys, isa pa, ang lamig dito. Grabe, summer what? Sabi ng Tanay, go. Sampalok Tanay na guys, magdanay na po ng umaga. Siyempre, lihim na Lagusan. Ano, G? Let's G! Tawag na tayo ng bundok. So many questions, but I'm pouring them into the ocean, storing them my intent. Dahil nga may kalayuan din talaga si Agos River mga kalamon ay hindi na ako nagkukulit, naglililikot sa daan at nagstay na lang ako sa pagdadrive. Tumitigil lang ako sa mga random spots para makakuha ako ng mga video clips na mapapakita ko sa inyo sa motovlog na ito. Let's keep guys! But I'm pouring them into the ocean. Guys, sige nyo naman yung kabundukan. Tignan nyo naman. Naramdaman nyo ba yung pinaglalaban ko sa kabundukan mga kalamon, no? Grabe, iba talaga yung feeling pag nagdadrive. Tapos ganito yung sceneries na madadaanan mo. Nakaka-relax talaga siya mga kalamon. Kaya naman sobrang na-appreciate ko yung mga solo rides na ganito mga kalamon. Nakakapag-clear talaga ako ng isipan. At oo, kasama po yung pagre-resign sa mga iniisip ko. Medyo seryoso ang content motovlog na ito mga halamon, kaya kung ayaw mo na mga kadramahan ay mag-skip ka na sa video na ito. I'm just talking in behalf of the people na maraming pinagdadaanan sa buhay kasi alam kong makaka-relate kayo dito. Marami tayong mga laban sa buhay na hindi din naman talaga nalalaman ng iba at sinusurvive mo yun on your own. Pero kaibigan, okay lang yan. Normal yan. Pagdadaanan lang natin yan pero hindi yan ang papatay sa atin dahil matibay tayo. Tama? Dahil meron tayong matibay na Diyos. Kaya gusto ko lang din i-share sa inyo tong Isaiah 41:10. Sabi dito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Sa buhay na napakahirap mga kalamon, wala talaga tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Kaya naman, Lord, bahala ka na po. Ang seryoso naman, Ate Bem. Hindi naman sa sobrang pagsiseryoso, mga kalamon. Alam nyo, gusto ko lang po talaga na maging source of blessing, strength, and courage itong vlog na to dahil alam kong madaming kagaya ko na tahimik lang na lumalaban sa buhay. So, balik na nga tayo dito sa pagpunta natin kay Agos River. Bale, approaching na nga pala tayo sa unang bridge na madadaanan ninyo, indicating na malapit na kayo sa mga waterfalls na available dito sa Infanta, Quezon. Itong unang madadaanan yung bridge, mga kalamon, ito nga pala yung tinatawag nilang Tigkay Bridge. Pag ginabot ka talaga ng kamalasan, nabali pa yung salamin ko. Ano ba yan? Dahil ko pa naman itong ginagamit. Wala na. So, ayan guys. Andito yung Kahawayan Falls and Campsite. So, kabilang din siya ng bridge. Dito siya sa may Tigkay Bridge. Yung bridge na to. Tigkay Bridge po yan. Guys, tingnan yung view. Ay, grabe naman yung beauty. Ay, grabe yung beauty. Oh my goodness. Wow. Ang ganda. I'm giving up your
Bumili tayo ng fish cracker guys. Ayan, okay, spaghetti. Yan, pagbilan nyo sila guys, pati yung mga nagtitinda ng mais, mga nilagang mais, ang dami. Dahil dito na nga pala tayo sa Pinlock Falls. Ayan. Ayan na yung Pinlock Bridge. At dyan sa bridge na yan, andyan na yung Lola's Haven. Ayan na yung Lola's Haven guys. Ayan, katabi lang din siya ng bridge. Ayan na siya. Daming tao ngayon, ha? Three hours later. Nag-i-inquire lang po ako. Ako lang po mag-isa, sir. Basta mami, lahat ng may ganang Lahat ng may ganito po sa inyo. Ayun pala may contact number, oh. Ayan guys, pag pupunta kayo dito, ito na, kontakin nyo daw ito. Oh. Wow. Yan po. Ano po ulit pangalan nyo, madam? Leonie po, Leonie. Leonie. Yan. Nanay Leonie. Ayan guys, yan po yung kukontakin yung pangalan pag pupunta kayo dito sa Agos River. Leonie Adornado. O, yung ganda naman po. Ingat ka, ingat. Thank you po sa inyo. Thank you po. Mga kalamon, sobrang warm ng mga tao dito sa Agos River. Biruin nyo, hindi naman nila ako kilala, pero inintroduce na nila yung buong mga balsa nila at kung saan sila pwedeng makonta. Natatawa pa nga ako kay Nanay Leonie, mga kalamon, kasi sabi niya sa akin, upo ka lang dyan sa may kubo, hindi naman kita sisingilin. Wala kasi tayong tsinelas, guys. Pero totoo pala talagang malinaw ang tubig. Oh, ang linaw ng tubig, guys. Wow. Ba't kasi hindi nagdala ng tsinelas? Alas 12 na ng tanghali nung nakarating ako dito, mga kalamon. Katirika talaga ng araw at napakainit, mga kalamon. Gusto ko na talaga mag-swimming pero wala nga kasi tayong dalang pang-swimming. Ba't naman kasi? Tara guys, ligo tayo guys. At para kahit paano naman ay masulit ko yung pagod ng biyahe, mga kalamon, ay naglakad-lakad na nga lang din ako dito sa Agos River. Bala ko talaga sanang puntahan yung halos pinakadulo nito, mga kalamon, kaso nga medyo wala ng tao doon. So, tinatabla naman din tayo ng takot minsan. Guys, sa 20 pesos yung entrance fee sa mga nakamotor, sulit na to, mga kalamon, ha. Pwede naman kasi kayong pumesto sa mga gilid-gilid dyan. Yun nga lang, pag ganito nakatirik yung araw, damang-daman nyo na yung init. So, either magbabalsa kayo o magkukubo kayo. For your reference, mga kalamon, sa mga magtatanong, 500 pesos po yung kanilang mga kubo at yung mga floating cottages ay 1,500 pesos po. Ipa-flash ko po dito yung number ni Nanay Leonie at yung Facebook niya para pwede nyo siyang kontakin pag pupunta kayo na Agos River. Kung marami kayo, mga kalamon, ay suggest na mag-floating cottage kayo, mas ma-appreciate nyo talaga yung ganda ni Agos River. Para safe yung mga gamit nyo at safe din kayo sa init. Kaya naman, mga kalamon, oras na para kulayan ninyo ang drawing ninyo bago pang magtag-ulan. Matatapos na lang yung summer, di pa kayo nakapag-swimming. Nakita na natin guys, pwede na tayong umuwi. Oo, mga kalamon, literal na tinignan ko lang talaga yung Agos River. Kaya naman tulad nga ng sinasabi ko palagi, pwede na tayong umuwi at magpahinga at nasulit naman natin yung pagsakit ng tewok. Kaya naman, thank you for watching this video, mga kalamon. Ride safe, ride wise. God bless po sa ating lahat and see you on the next one.